Good day mga tatay, mga kuya. Pinag-usapan natin kahapon ang mga qualities ng isang entrepreneur dad. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga business na papasukin mo ngayong 2026. At ito lahat ay siguradong effective kasi galing ito mismo sa Bible. Kaya dapat ikaw ang mauna. Bago pa nagkaroon ng Shopee, bago pa nagkaroon ng Lazada, bago pa nagkaroon ng mall, bago pa nagkaroon ng crypto, nasa Bible na ang blueprint ng tunay na negosyo. Ang matindi rito, ang unang entrepreneur, si God mismo. In the beginning, God created. Creation is production. And production is business. Kung tatay ka, hindi ka tinawag para maging tamad. Tinawag ka para maging producer. Agriculture, Genesis chapter 2 verse 15. Inilagay ang tao para alagaan at ingatan ang lupa. Mga tatay, kuya, negosyo ang pagtatanim. Hindi ka lang nagtatanim ng gulay, nagtatanim ka ng kinabukasan. Sunod, livestock. Genesis 13:2. Napakayaman ni Abraham sa mga hayop, pilak at ginto. Ano raw ang yaman? Hindi sports car, hindi iPhone 17, kundi assets, productivity, livestock. Sa 2026, yan ang meat business, poultry business, feeds, at kasama dyan ang dog food business namin ni Mrs. Number 3, fishing. Matthew 4:18. Mga unang disciples. Hindi sila musicians, hindi sila influencers, sila ay mga mangingisda. Bakit? Kasi ang tunay na dapat tinatawag, mga nagtatrabaho. Number 4, trading. Proverbs 31:18. Maunlad ang kanyang kalakal. Mga tatay, kung ang nanay kayang mag-buy and sell, lalo ka na. Dapat ikaw ang unang nag-iisip ng paraan, hindi ng dahilan. Real estate. Jeremiah 32:15. Muling bibili ng mga bahay at bukirin. Kuya, tay, ang lupa ay Bible approved. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para magsimula. Mag-ipon ka, mag-invest ka, at magplano ka. Food business. John 6:35. Ako ang tinapay ng buhay. Mga tatay, ang pagkain hindi nalalaos. Kaya kung may food business ka, business mo yan na inordain ni Lord. Construction, Mark 6:3. Hindi ba't siya ang karpintero? Si Jesus mismo marunong gumawa. Kung nasa construction ka, nagsiservice ka kay Lord. Ang tatay dapat builder. Builder ng bahay, ng negosyo, ng pamilya. Oil business, 2 Kings 4:7. Ibenta mo ang langis at bayaran mo ang utang mo. Mga tatay, makinig. God is not against business. God uses business to cancel debts. Number 9, panghuli, investments. Matthew 25:16. Ang tumatanggap ng 5 talento ay nangangalakal agad. Hindi niya tinago ang pera. Hindi siya naghintay ng swerte. Pinagtatrabaho niya. Kung gusto mong gamitin ka ni Lord, huwag mong itago ang talento mo, tay. Ipakita mo sa negosyo. Mga kuya, mga tatay, mga breadwinners, ang negosyo sa Bible hindi luxury. Hindi pangyaman lang. Ito'y pagtawag. Ito ay disiplina. Ito'y pagbibigay buhay sa pamilya. Kung nais mong iangat ni Lord ang kabuhayan mo, simulan mo sa negosyo na naka-align kay Lord. Kasi kapag si Lord ang partner mo, ang maliit lumalago, ang mahina tumitibay, at ang tatay nagiging haligi ng pagpapala. Ito po ulit si Kuya Ruel na nagpapaalala. Ang Diyos ay galit sa mga taong mayroong ibang dinidiyos.